Saan tayo, Maddie? Dito tayo sa Legend Revived Cafe. So, anong special dito? Well, yung specialty kasi nila dito is yung Cafe Chon. Naisip ko, dami kasing terms depende sa anong country. So, basically, Cafe Chon. So, in English, we sell coffee. So, ito yung coffee na pinupup, di ba? Kakainin ng civet. Kakainin ng civet yung parang special kind of berries. Tapos, ipupup out nila. And then, yung coffee. Siyempre, ipaprocess pa nila yun. Nililisan and all. Tapos yun yung ginagawang coffee. Pero dahil doon, mahal siya talaga per cup. Yeah, magkano yung natin parang total? 400 something plus pesos. Parang 2 cups naman. Mga ganon. Ano nga ba yun? Yung we sell coffee nila mismo na 100%. Oo, kaya siya mahal. Masarap siya. Ay, sabay. So, kamusta? Pretty masarap siya. As someone na umiinom ng black coffee talaga, parang meron siya talagang distinct na taste. Ang pleasant Tapos nakalagay doon sa parang guidebook nila, yung konting-konting hint ng bitterness, yung caffeine lang. Hindi siya maasim, walang anything. So, pleasing siya inumin. Ininom namin na black lang Yun yung nag-inspire sa episode na to. Dahil dyan, anong mission natin today, Maddie? Mission natin today, hahanap tayo ng... Naisip namin, meron nga bang bad tasting coffee dito sa Vietnam? Kasi sobrang laki ng coffee culture dito. So ngayon, mission natin maghanap ng kung meron ng masamang coffee dito. Kunyari, mas mura or yung mga... Ang dami kasi dito, sobrang daming cafe kahit sa street lang. So ngayon, basta may madaanan tayo, tignan natin, hanapin natin yung worst coffee dito sa Ho Chi Minh. Saan tayo, Maddie? Ngayon, lumipat naman tayo sa somewhere na may aircon. Ano nga ba itong mall? Nasa Saigon Center naman tayo. So, first stop natin, Mall Cafe. Actually, medyo mukha siyang high-end Ang mahal Although nakikita ko rin nadadaanan natin tong brand na to. Ano siya, Maddie? Lucin? Ano siya, meron siyang mga stand-alone branches sa dadaanan lang namin around Ho Chi Minh. Kaya ito yung pinili, di ba sabi natin, dapat hindi high-end yung next, pero mahal din. Kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Ano oras na? 5:30 na ba? Alas 6 na yata? 5:30. 5:30 p.m. So, ito yung magkasama na merong meals and merong coffee. So, tignan natin kung kamusta yung coffee dito. Ito na. Narinig niyo ba kami? Moment of truth. Ano to? Yuzu. Ano yung sa'yo? In-order ko yung Vietnamese Ayan. Actually, may iba-ibang cafe tayo napuntahan. May iba-ibang version yata niyan. Okay, so, tikman na. Ito yung darkest na nakita natin. Parang, kasi I've ordered iced milk coffee before, pero hindi naman siya ganito. Parang almost mocha-like yung itsura niya. Yung dati kasi parang naka-half yung condensed milk, naka-half yung black coffee. Yeah, so, tikman mo nga. Moment of truth. Kamusta, Maddie? Masarap siya. Pero I feel like once you've tried the mga Vietnamese milk coffees, it's up there, pero hindi siya yung best. Pero hindi siya hindi masarap. Masarap siya. Lalo kung ito yung first exposure mo, if ever, sa Vietnamese milk coffee. Parang ang thing dito. Tikman ko muna to. Haluin mo ba dapat? Wait, carbonated ba yun o hindi? Para siyang carbonated and citrusy na coffee. Masarap siya. Ito lang, hindi ko lang mako-compare sa iba kasi ito yung una kong nainom dito na ganitong version. So masarap naman siya, hindi siya sobrang tamis. Pero in terms of yung coffee na natikman natin so far, hindi ito yung pinaka-wow talaga. Actually, yung first day, sa Grand Maluin yung pag-inom ko, life-changing coffee. Pero hindi ito hindi masarap. Masarap siya. So far, wala pa tayong nainom dito na parang hindi masarap. Kasi yung repulsive. Kasi sa Manila, meron akong maiinom na gano'n, di ba? Parang medyo kaya mo nang ulitin. So far, hindi pa natin nahanap yung worst coffee ng Vietnam. Tinikmang mo rin ito yung kay Maddie. I think yung kulang sa kanya, yung Vietnamese
flavor, parang gano'n. Kasi yung mga natikman namin nitong past few days, mas unique. Yung parang dito mo lang natikman. Kaya may gulat na, ang sarap nito parang gano'n. Ito, mukha lang siyang masarap na coffee na I think mahahanap ko kahit sa Manila. Yeah, parang yung naisip ko din, parang feeling ko, kaya mo tong gawin sa bahay. Kasi hindi siya complex. Parang yung ganun. Flavor, parang may ibang dimension yung mga nainom natin sa, kahit yung sa ako napanood yung nag-motorbike tour tayo, iba yung flavor nun eh. Pero good thing din na kaya nyo itong coffee, parang kaya nyo gawin sa bahay kasi sabihan, you can still make a good cup of Vietnamese coffee. Parang yun nga hindi ko alam kung matatawag mo pa rin siyang Vietnamese coffee. Kasi nga walang ganong flavor. Although hindi mo kami expert, pero yun lang, parang kung ito yung una mong nainom, hindi siya tipong mamimiss mo pag umuwi ka. Pero yung nainom kasi natin sa iba, parang, hala, paano kung pa may enjoy yung coffee sa Manila? Parang ganon yung vibe. Okay, so yung coffee na in-order ni Maddie, hindi masyadong Vietnamese. Pero ito, mukhang legit, no? Wala pa ako nakitang ganitong presentation or combination of foods sa ibang bansa. Similar to dun sa kinain natin sa motorbike tour, no? Oo, mas mukhang upscale lang tong presentation. Pero same lang. Ano nga ba name nito? Sabi kasi nung ni Adam, yung guide natin, ano lang, basta Vietnamese noodles. So parang when you say Vietnamese noodles, ito yun, yung may spring rolls, may parang meat, and then greens, cucumber, and rice noodles. May nuts. And may nuts, yes. Yeah. Laging may peanuts. Yeah, tsaka fish sauce to, I think. Yeah. Pero yung fish sauce kahapon, slightly sweet, no? So, ang sarap. Baka ganun din. Yeah, try mo nga. Parang may sweet ano nga siya. Yeah. Nilalagay lahat yan, Matamis siya. Oo. Pour ko na? Yeah. Kamusta, Maddie? Shucks, sana hindi manghang masyado. Try mo nga. Wala pa yung food mo. Ikaw muna. Yung sa akin, mas Vietnamese pa Yan o yung kahapon? O similar? Ang tagal. Medyo, feeling ko sa ngayon, I would say na mas masarap to. Talaga? Pero hindi ko lang kung naging factor kasi before that, kumain tayo ng Vietnamese pancake. So busog ka? So busog ako. So wala ako sa mood masyado kumain ng malaking meal. So nung unang serve sa atin nun, kahapon, na-overwhelm ako. So verdict, so far, ito, feeling mo mas masarap. By a lot ba o konti lang naman? Super konti lang siguro. Parang mas may dimension ba? Okay. So at least sa food, lumalaban to dun sa... Parang kasi yung kinainan natin dun, medyo ano rin siya, yung nasa street lang. Ay, mga tabi-tabi pero masarap. Parang mga ganun. Okay. Try ko nga itong ano. Sige, spring roll. Yun yung favorite part ko dun sa kahapon eh. Iba yung make nitong spring roll. Iba yung laman niya. Parang mas heavy sa meat. Yung kahapon mas potato, mas vegetables, no? Oo, pero I would say mas nagustuhan ko yung spring roll from yesterday. Okay. So, I mean, pero overall mas masarap. Slightly. Yeah. Mukhang super authentic Vietnamese food yung in-order mo Siyempre, ayan. Parang, ito yata yung specialty burger nila, yung Lucien burger. Okay. Tikman natin. Ano laman yan? Bacon? Bacon, beef patty, may veggies, cheese, jalapeno. Tikman ko muna yung fries. Kasi yung gusto ko crispy yung labas, pero yung loob, potato-y. Ang kapal nga eh. Ay, nahulog. Okay, namin lang. Xinjiang. Ang gaganda lagi ng mga presentation ng mga ganyang burgers. Pero gusto ko kasi lagi yung burgers na nakakamay mo and bite. Yeah, ito. Hindi pa nga damay lahat. Panghang pala konti. Pero masarap siya. Wala pang nakuha ang sauce. Hindi ko alam saan siya i-compare kasi hindi naman to Vietnamese thing. Pero, I mean, out of all the burgers you've tried, nandun naman siya. Kasama siya dun sa top burgers. Okay naman siya. Yeah. Juicy ba yung patty? Yeah. And actually, hindi ko pa kasi nakain fully pati may bacon. Pero I mean, yung mga gantong burger, mambira ka naman makakuha ng yung... Can't go wrong. Oo, parang ganon. Unless super rotten, spoiled na yung meat, ganon. So, busing lang natin to. Tapos...
Saan tayo, Maddie? Saan ba tayo? Hindi ko alam. Basta naghahanap lang tayo ng... Next cafe. Yeah. Sana may makita tayo yung medyo, yung mas local, mas kalye vibes. Oo. Para makita natin yung contrast sa mamahalin. Oo. Super daming magagandang itsura na cafe eh. Oo. Pero naghahanap tayo ng yung hindi mo, wala kang i-expect. Parang ganun. Yung hindi aesthetic. Yung ganun. Baka mahablot tong camera. Kung wala tayong mahanap hanggang makarating ng hotel, mag-work muna ako. May work ako eh. Tapos lalabas tayo ulit. Ganda nito. Oo nga eh. Ano yan? Parang government building ba yan? Hindi ko alam. Baka casino eh. Hirap tumawid, Maddie. Ano yun, Maddie? Ano yan? Gusto mo lumapit? Wag, daming taong init. Hindi, zoom in ko lang, pero hindi rin kita. Sobrang daming tao dun. Alam ko na. Ito yung... Ay, zoom in. Ito yata yung Union Square. Dito yung mga mas luxury na shopping. Kaya may vibe na parang... Ay, Las Vegas, parang ganon. Oo. Ah. Or parang in Times Square sa New York, mga ganon. Oo. Tignan mo. Ano yan? Masabi ko parang Times Square. Tingnan mo yung building sa likod. Ay, oo nga, ayun. Times Square nga, Times Square building. Zoom in, ang bagal ng zoom in, sorry. Yun. Intermission times. Break time muna sa paghunt ng coffee kasi kahit gabi na, sobrang init sa labas. Oo nga. Hindi, saka may work ako eh. Tapos wala tayong nadaanan pa uwi. Oo, na coffee shop. Oo, so gawin ko lang to mga siguro 10 minutes. Tapos labas tayo uli. Yeah, kasi feeling ko okay lang kasi parang 9 p.m. na ngayon. Pero since sabi nga nung tour guide namin nung isang kahapon na ang coffee culture dito is all day. Hindi lang siya yung parang tinitake mo sa morning or sa hapon. Oh, hindi siya pampagising eh. Parang ano raw siya eh. Lifestyle. Oo, so marami raw 24 hours dito. Hindi ko lang alam mo saan nahanapin. Yeah, so hindi naman ako worried na sasaraduhan tayo ng mga coffee shops. So, saan tayo, Maddie? hindi tayo sa Tuk? Tuk Coffee. Parang 24-hour chain, no? Oo, nakahanap tayo ng 24 hours. Oo, na 6 minutes lang from the hotel. Actually, daming tao dito, so baka masarap, pero tignan natin. So, hintayin lang natin i-serve. Maayos yung service nila dito. Kasi natutunan ko dito sa Vietnam, at least dito sa Ho Chi Minh, parang hindi masyadong maraming nag-i-English. Pero sila, nung nag-try ako mag-order, buti na lang na-research na natin yung menu. Oo, so, online. tinuturo ko na lang sa kanila kung anong gusto ko. Pero yung mga... Tuloy, Maddie. Ano yung sinasabi mo? Ano sinasabi ko? Ay, natutunan mo dito sa Ho Chi Minh, hindi sila lahat nag-English. Oo. Pero nung tinatanong ko kasi kung ano yung ma-recommend nila, kasi wala akong idea. Parang hindi ko alam kasi kung matamis ba to or what eh. Mukha siyang mooncake though. Oo, mooncake. Pero sabi niya, tinat niya sa Google Translate, less sweet siya. So, hindi siya masyadong matamis. So, perfect Asian flavor siya. Yeah, actually, parang marami dito na establishments na napuntahan natin na ginagamit lang yung Google Translate. So, walang problema, no? Kahit doon sa coffee shop kanina umaga, yung Legend Revival ba? Revived. Ayun, ganun din. Na in-explain pati yung process, ano yung type ng beans na binibenta nila, ganun. Yeah. Parang hindi naman sila mag-shy away sa pag-explain kung may Google Translate, may app naman. Oo, so wag niyo alalahanin kung wala kayong alam kahit isang word ng Vietnamese. Yeah. Sabi naman ng tour guide namin kahapon, hindi lahat marunong mag-English. Pero wag lang kayong mahiya magtanong kasi sila din nahihiyang mag-English. Oo. Parang yung mga young people, mas nakakaintindi, pero nahihiya lang mag-speak in English. So, tikman muna natin to. Tapos, well, chain pa rin to, pero at least nasa side lang siya ng road. Nakita natin. Oo. Ay, ano yung order natin coffee? Ay, sige, wait, change angle. Sige, ano yung coffee, Maddie? Siyempre, para naman may variety, ibang klaseng coffee naman. So, salted milk foam coffee. Yun. Small na to. Hindi ba grande na sa atin to? O hindi naman, ewan ko. Although hindi naman din yun napuno yung yung foam na. Yeah. And, ito, ano yung name? Na-translate ba? Hindi ko rin alam eh. Tawag sa kanya, Karngaki. Hindi na namin itatry i-pronounce. Basta lalabas na lang. So by the way, ito palang point nitong video. Bukod sa naghahanap tayo ng bad coffee dito sa Vietnam. Kaya pakita na rin namin sa inyo yung iba-ibang types ng coffee na pwede nyong matikman dito. Magla-lactate muna pala ako kasi sobrang creamy.
Tikman mo, Maddie. Sobrang creamy nga niya. Parang lasa mo yung ano no, pag may milk, parang yun yung ginagamit nila yung condensed milk. Ito, masarap siya. Pero, to be honest, yung Grand Malu nung first day, yun yung best salt coffee na natikman ko dito sa Vietnam so far. Pero, hindi ibig sabihin dito masarap. Actually, mas masarap naman to kaysa dun sa, ano yun? Ano yung kinain natin? Lucine. Lucine, di ba? Oo. Mas masarap to. By a lot, actually. Yung sa in-order ko. Or sarap and mas unique kasi compared to sa kanina. So, gano'n na naman. Ito, nasa side lang ng road tapos masarap pa rin. So, hindi pa rin tayo nagsasucceed humanap dito ng bad coffee sa Vietnam. Hassle? Change angle. Hello, check. By the way, itong... ano to? Anong tawag dito, Maddie? Mooncake na lang tawagin natin. Mooncake A ay 90,000. Ay, hindi, 80,000. I think mas mura. So, itong Mooncake B, 90,000. Kasi parang mas marami siyang sahog. Itong salted milk foam coffee na small, nasa ano siya in pesos? 94 pesos. What? Yeah. 94 pesos? Yeah. Magkano ang kape sa Pilipinas na black? 120, 130? Oo nga, hindi na sa Starbucks. Actually, fun fact, hindi pa namin na-confirm to personally, pero ang Starbucks daw nila dito, it costs around 10 USD. Isa na black coffee. So parang, ang mahal ng Starbucks sila dito, so bakit pa sila magsa-Starbucks? Actually, dito lang ako nakakita ng Starbucks sa mall na ang daming upuan. Wala masyadong tao. Di ba? Oo. Tsaka yun nga pag nandito ka sa Vietnam, tapos nag-Starbucks ka, parang ka nag-miss out sa mga ganito. 94 pesos. Special coffee. Tapos ang sarap na niya. Pag may ganyan klaseng coffee sa Starbucks, easy 200, 180 to 200 na yan. Mga ganon, 200 plus. Oo. So, kung gusto nyo, yun, mahilig kayo sa coffee, tapos gusto nyo makatipid, kasi maglakad-lakad lang kayo yung mga nasa street, yung wala sa mall. So, tikman natin yung Mooncake A, yung mas simple. Try. Alam mo, tagal ko na nagkikrave ng mooncake eh. Oo nga. Hindi mo akalain sa Vietnam mo pa magagawa, no? Oo. Tayo ng egg ba to? Mukha, no? Yeah. Hindi ko na natanong yung ingredients. Baka magtagal pa kami sa counter. Oo nga. Wait, ang hirap. Masarap. Parang mooncake nga yung labas. Tapos, yung loob niya ang fruity. Hindi ko alam kung ano siya eh. Tapos egg nga yata to. Yung gitna. Pero itong parang fruity to. Masarap siya. Tikman mo yung isa, Mary. Kamusta, Mary? Ito mukhang mas masahog siya, no? Oo. Feeling ko nga yan yung 90,000 dong. Mukha siyang fruitcake, no? Yung laman niya. Oo. Pero hindi na natin alam kung ano yan. Kung alam nyo, comment nyo na lang. May nakikita akong pumpkin seeds and some apricot-looking thing. Yeah. O berries ba yan? May apricot pang nalalaman. Kamusta? Very fruitcake. Talaga? Baka magustuhan mo to, Kush. Oh, mahilig ako sa fruitcake. So wait, kung 90,000, yung 80,000, so mga 180 lang, 180. Tapos yung 90,000, mas mahal sa 180. Mathematics! Yun, kung nandito kayo sa Ho Chi Minh, ewan ko kung meron to sa ibang parts ng Vietnam. Pwede nyo rin i-try itong Tuk Coffee. Yeah. Marami siyang branches. Pero kung madaanan nyo yung Grand Malu, daan din kayo doon kasi sobrang sarap. Pati nung banh mi, ang sarap talaga. So, ilan na? Marami-rami na tayo natikman. Kung ika-count mo yung Grand Malu, kasi lagi na natin siyang minimension. Oo, so, yun yung one. Tapos, meron tayo doon sa motorbike tour. Masarap din yun. Tapos, yung kanina, sa morning, yung Revive. Legend Revive Cafe. So, yun. Tapos, sa Lucine. Tapos, dito. Eto, Tuk Coffee. So far, hindi pa rin natin nahanap yung hindi masarap na coffee. Oo. Yun nga, weakest yung sa Lucine, pero masarap pa rin. So, yung weakest coffee, masarap. Actually, meron akong gustong i-try pa na controversial. Huwag mo na i-reveal. Controversial to na coffee dito. Tignan natin, pero baka wala na ngayon eh. Try natin tomorrow. Hindi ko alam. Ano sinasabi mo? Saan tayo, Maddie? Dito na tayo ngayon sa...
Little Hanoi. Ano to, Maddie? Ay, i-reveal na ba natin? Hindi, wag mo natin i-reveal. So, sige. kaka-order lang natin yung sinasabi ni Kush na medyo Controversial. parang love it or hate it. Ang nagsabi nito, yung barista sa isang cafe pa na napuntahan natin. Oo. So, tignan natin. Pero bago yan, tignan nyo muna kung gaano kaganda tong place. Montage. Tapos, ano siya, no? Parang, ito ba yung Mary Grace ng Ho Chi Minh? Kasi ano siya Christmas... Tama siya. Ayun, no? May Christmas, ano siya, theme. Oo. Although, hindi ko alam. Kasi sa mall, sa Vincom Center, pagpunta natin, merong isang store doon na nag-holiday, ano na, parang... Promo? Parang may about holiday gifts na. Oo nga parang early August. So, mas maaga ba sila mag-celebrate? Sa atin kasi pag September, di ba? Dito August pa lang. Kasi legit na Christmas feels kasi parang yan, may sa harap natin may arc na may red Christmas balls and lights. Tapos pag nakita mo yung window nila may parang wreaths Witherspoon. Tapos, ito, yung free drink. Ay, oo. Lasa siyang cinnamon. Usually, lahat ng pinuntahan natin mga restaurant sa cafe, yung free drink ay jasmine tea, di ba? Hindi tubig usually. Oo, Usually tea. na ang sarap nga, refreshing Pero ito, lasa siyang cinnamon. So, extra Christmas feels pa. Hindi pa namin ako confirm kung ano siya, pero mamaya tatanong natin. So, yun, hinihintay lang natin yung order. Ito na siya. Ano to, Maddie? So, yung in-order natin is egg coffee. Yan. Hindi ko alam kung Little Hanoi ito specialty ba sa Hanoi, yung ganitong drink. Anyway, Oo nga. ito yun nga, sinasabi nila controversial kasi either gusto mo siya o hindi. So, if ever hindi natin magustuhan, ito yung technically bad coffee. Pero, yun nga, subjective siya. Pero tignan muna natin. And may instructions siya. May instructions siya kung paano gawin. Ayan. So, sabi dyan, sige, ikaw nga mag-demo. Ayan. So, tikman daw muna yung sweet cream sa top. na nasa taas. Parang extra foamy na leche flan yung vibe nung taas. Tikman ko yung sabi, after nun, tikman mo yung lower part ng coffee. slowly enjoy the lower part. Slowly, Slowly. Ay, ayan na. Thank you. Ayan, so sa sobrang bagal mo, dumating na tuloy yung pagkain natin. Oh, kamusta? Masarap din yung combo. Kasi tatamaan mo rin yung top Oo. Sabi, pag nagawa mo na yon, pwede mo na siyang haluin together. So, haluin ko na. Sige. Tama, no? Yeah. Parang yung mix daw nung sweetness, Fatness, and Go bitter. yun. and bitterness. Haluin natin. Yan. Sarap. Tikman mo, Mary. Parang nga siyang leche flan. Mainit. Hindi, sakto Kaya. lang. Diba? Parang leche flan na nilagyan ng mocha. Oh my gosh. Sige, mix ko na. Parang hindi to iniinom, Oo nga. Parang kinukutsara. Ang thick niya. Yeah, mas dessert siya. yung vibe Sige, lahat-lahat. Actually, mas parang siyang dessert, no? Yun yung sinabi ko, inulit mo na naman. So, wala. Nag-fail. Kahit dapat ito yung controversial na dapat parang may possibility na i-hate mo. Tas, actually, isa to sa pinakamasarap na natikman ko So far dito. Oo nga So, anong preference mo? Yan o yung Vietnamese coffee na may condensed milk? Mas may kasi ito Parang Something may dimension. special. Oo. So parang ito, yung top so far. Parang hindi mo i-expect kasi yung lugar nito, nasa looban siya Oo. Hindi mo alam na may cafe.
coffee. Yeah. It's okay. Thank you. Thank you. Ayun, so hindi mo i-expect, di ba, parang pumasok pa tayo sa parang maliit na eskinita. Oo. Nung binaba tayo ng Grab dito, hindi ko alam kung tama yung location. Oo nga, buti nga alam ni Kuya Grab kasi Oo. tinuran niya kung saan pupunta. Oo, mas maliit lang yung sign. So parang hidden gem. So kung magpunta kayo dito sa Ho Chi Minh, punta kayo dito sa Little Hanoi. Tsaka okay din yung service nila. Oo, mabait. And dito parang komportable sila mag-English. So mas madali. Pati yung ordering, may mga tinatanong tayo, ganyan. Yeah. So, bukod doon sa coffee, meron din tayong in-order na, ano yan, Maddie? Ayun sa akin, salmon avocado toast, Oo. essentially. Tapos ako, bacon avocado toast. Yan. So, tikman muna natin kung pati food nila masarap. Yeah. Meron din dito yung parang yung noodles, yung in-order mo before. Yung Vietnamese noodles. Wait, hinintay yata niya yung utensils. Wait lang, tikman mo yan, Maddie! Wait, kukunin na yata niya. Yan, tikman mo yan, Maddie. As is muna, walang sauce. Kamusta, Maddie? Ang tagal. Dali. Yeah. Okay naman. Well, it's yung avocado, salmon, and scrambled egg. Normal naman siya, no? No, normal. Hindi naman siya hindi masarap. Kasi Like, ano pa bang magagawa mo sa ganyang recipe? Oo. Toast lang naman siya. So, Pero yung avocado and yung salmon, mukha naman siyang fresh. Meron kasing ibang restaurants na alam mong medyo naluluma na. oo. So, yung tikman ko naman to. Dapat tamaan lahat. Ooh, yan mo yung egg. Ronnie boy. Ano? Kamusta? For me, masarap. Ang sarap ng bread nga eh. Gusto ko yung tostado flavor eh. Well, yun nga, toast nga siya. Pero yeah, masarap. Same as yours, parang wala kang maidadagdag sa gantong recipe na magiging, kakaiba yung ano nyo. Kasi normal ingredients. Pero breakfast C. Yun yung dating. Pero okay siya for me. So, anong natutunan natin today, Maddie? Tutunan natin today, walang hindi masarap na coffee sa Vietnam. Parang, well, hindi naman natin napuntahan lahat. Pero yung parang mahirap makachamba dito nung madidisappoint ka. Parang mas madalas mawawaw ka. Oo, kasi hindi naman tayo except for itong Little Hanoi, hindi naman tayo nag-research talaga kung saan yung best coffee or worst coffee. Basta kung ano lang yung madaanan natin. Or yung kung ano yung malapit. Mas ganun eh. So, walang masama. May hirapan. Parang kailangan mo effort para maghanap ng... Oo. At least dito sa Ho Chi Minh. Kasi hindi pa naman tayo nakapunta sa malalayong lugar. So... Mission failed? Yeah, nag-fail pero... In a good way. So, ano yung pinaka-favorite mo, Mary? Sa lahat ng nainom natin so far? Jane Django. Yung pinaka-favorite ko, I would say, in terms of like super yung naiiba, itong egg coffee. Kasi ito yung talagang never ko pa na-try anywhere else. And it's a nice surprise. Oo. Ako, actually, ito rin yung top. Pero close second. Super close yung sa Grand Malu. Yung salt coffee. Yun, try nyo lahat ng nakita nyo dito. Or kung magpunta kayo, may matry kayong iba. Or may matry kayong hindi pala masarap sa Vietnam na coffee. Sabihin nyo, tanga-tanga nyo, hindi. I-comment nyo lang. And kung may questions kayo, comment nyo lang din. Pero kung hindi naman coffee yung hinahanap nyo, kunyari mga unique experiences, ano gagawin nila, Maddie? Punta kayo sa Klook to look for more unique experiences and use the code Gachikaja 5 off para magkaroon ka ng bulol pa. Gachikaja 5 off para magkaroon kayo ng 5% discount sa booking nyo. Bye-bye. Bye-bye. Pahabol. Kala nyo tapos na. But wait, there's more. Saan tayo, Maddie? Dito tayo sa Bentan Market. Tapos kita nyo naman, pause na kami kasi hindi aircon, tapos tanghalin tapat. Sakto. Oo, sakto. Meron tayong, actually may tubig din, pero nakita namin, meron silang iced coffee. So, ito yung legit na sa technically palengke. Palengke coffee. So, nasa 20,000 dong lang siya. Oo. So, magkano yun? Basta, mura lang yun. So, cheers. Cheers. Tingnan natin. Kung masarap pa rin to. May sweetener pala to. Pero yung flavor ng coffee. Sarap naman. Yeah. So ito, meron siyang
sweetener lang. Pero meron pa rin flavor na, yun pa yung Vietnamese coffee? Baka ganun, no? Meron siya nung flavor na dito ko pa lang natikman eh. Slightly mas matabang to than yung iba nating iniinom. For me, Pero in terms of flavor, hindi pa rin siya masama. Yeah. Kasi, di ba, ikaw yung ma-order, how does it compare sa McDo? Di ba, umorder ka ng black coffee sa McDo, pero yung parang may sugar syrup lang din sila. Yun kasi lasang brewed coffee lang yun na may syrup eh. Ito iba. May something different. Yeah, yun nga. Yung parang may unique flavor, may aftertaste siya na dito ko lang natikman. Na masarap. So, eto na yata yung cheapest coffee na nabili natin so far dito sa Vietnam. I guess, yun pa rin. Magkano yan? Ay, 47 pesos lang tong coffee na to. Saka makakabili yung 47 pesos na kape sa atin. Ganito. So, eto, pwede mong, yun nga, yung flavor dito lang. Pero yung quality, sa mga actual cafe na to sa atin eh. Tapos mas mahal, 100 plus na. So, yun nga, failure pa rin yung mission natin. Kahit saan dito, kahit nasa palengke ka na lang, masarap pa rin. Do it! Hindi naman makita. Dapat yung angle mo ganito. Okay. Wala bang murang kape dito?